Isang gabi ng tag-ulan, bandang 10:00 ng gabi, may isang matandang babae ang bigla na lang napasigaw sa gitna ng barangay namin. Paulit-ulit niyang sinisigaw ang isang pangalan, Tomtom. Tomtom. Na para bang ang mismong kaluluwa niya ay unti-unting binubura ng takot. Nang lumapit kami, nanginginig siyang itinuro ang masukal na bahagi ng kagubatan sa likod ng kanilang bahay. Kinuha siya may humila sa kanya papasok sa gubat, bulong niya habang tumutulo ang luha sa namumuti niyang mga mata. Simula noon, hindi na muling nakita si Tomtom. At ang mas masama, hindi lang pala siya ang mawawala. Ako si Enzo, 16 na taong gulang. Isang tipikal na batang lansangan sa aming baryo, kulay araw ang balat sa sobrang araw, laging may galos sa tuhod at palaging gutom. Iniwan ako ng tatay ko noong 5 taong gulang pa lang ako, at si nanay wala na rin. Hindi ko man matandaan ang mukha niya, pero sabi nila maganda raw siya. Maganda pero baliw. Namatay siya sa ospital nang walang bumisita. Pinalaki ako ng tiyahin kong si Aling Bebang, pero hindi ko naman masasabing lumaki akong may pagmamahal. Sa tuwing uwi siya galing palengke, laging lasing, laging galit. Isa kang malas, sigaw niya minsan habang sinasabuyan ako ng tubig. Simula nang dumating ka, puro kamalasan na lang. Kaya ang tanging pahinga ko lang ay si Iggy, ang kababata ko at best friend. Siya yung tipo ng tao na kahit sinabuyan mo ng putik, tatawa lang. Masayahin, makulit, pero marunong rumespeto. Lagi niyang sinasabi, kapag may problema ka, sabihin mo lang. Hahatiin natin. At kadalasan, ganun niya ang nangyayari. Pati pandesal niya, hinahati niya sa akin. Isang araw ng bakasyon, nagsimula ang mga kakaibang balita. May alinggaw sa barangay, mga kabataang nawawala, pero walang nakaririnig ng sigaw o iyak. Para bang bigla na lang silang naglalaho. Una si Tomtom. Sumunod si Lira, isang tahimik na batang babae. Pangatlo si Basti, yung makulit na pinsan ni Iggy. 3 bata. 3 araw ang pagitan ng bawat pagkawala. At iisa ang huling lugar na nakita sila, ang gubat ng bulong. Ang gubat ng bulong ay isang masukal na bahagi sa dulong likod ng barangay. Sabi nila, noong panahon ng Kastila, may mga pinapatay doon, mga pinugutan, sinunog, at ibinaon ng buhay. Pero sa amin, simpleng babala lang ito, huwag kang lalapit sa gubat pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Lalo na kung may naririnig kang boses na pamilyar. Yan ang paulit-ulit na bilin ni Aling Doring, matandang albularyo sa baryo namin. Nang araw na yon, pinuntahan ako ni Iggy. Tol, sabi niya, pumunta tayo sa gubat. Akala ko nagbibiro siya. Ano ka, Hilo? Hindi mo ba naririnig yung mga kwento? Ngunit matigas siya. May nakita akong punit na damit ni Basti sa may entrada ng gubat. Gusto kong kumpirmahin kung sa kanya yon. Hindi ko talaga gusto ang ideya. Pero ayoko ring iwan siyang mag-isa. Kaya sa hapon din yon, nagdala kami ng flashlight, isang bote ng tubig, at kalahating tinapay, saka kami sumiksik sa likod ng palayan papunta sa gilid ng kagubatan. Sa una, parang normal lang. May mga ibong kumakanta, may kuliglig at amoy damo sa hangin. Pero habang lumalalim kami, tila humihina ang lahat ng tunog. Parang may pumipigil sa ingay ng paligid. Tahimik. Masyadong tahimik. At iyong hangin? Parang may amoy na bulok na saging at dugo. Tol, naramdaman mo yon? Tanong ni Iggy habang pinapahid ang braso niya. Parang ang lamig bigla. Tumango lang ako. Ako rin, nanginginig na. Bigla, may narinig kaming boses. Iggy, mahinang tinig parang si Basti. Nagkatinginan kami. Basti, sigaw ni Iggy. Walang sumagot. Pero muli naming narinig ang boses, mas malapit, mas malinaw. Iggy, halika na, hindi normal yan, bulong ko. Hindi siya yan. Gusto na sana naming tumakbo, pero parang may puwersang humahatak sa amin pasulong. Habang sumusunod kami sa tinig, nakita namin ang isang bagay na hindi namin malilimutan, isang maliit na kahon sa paanan ng puno. Sa loob nito, may punit-punit na laruan, yung paboritong truck ni Basti. At sa tabi ng kahon may mga marka sa lupa, parang bakas ng kamay ng bata. Pero hindi normal ang mga daliri, mahahaba, matutulis, at tila may balahibo. Tol, uwi na tayo, nanginginig na sabi ni Iggy. Tumango ako at nagsimula na kaming umatras. Pero bago kami makalabas ng kakapalan, bigla kaming nakarinig ng halakhak. Hindi yung normal na halakhak ng tao. Malalim, parang halakhak ng babaeng uhaw sa dugo. Paglabas namin ng gubat, gabi na.
Halos alas 9. Pawis na pawis kami pareho kahit malamig ang hangin. Pagdating namin sa barangay, doon namin narinig ang balita, may bagong batang nawala na naman. Pero hindi bata ang nawawala. Matanda. Si Aling Doring. Ang nakakatindig balahibong parte. Bago siya nawala, may sinabi siya sa isa sa mga kapitbahay. 3 bata ang nawawala pero hindi pa tapos. Darating ang ika-4, hindi para kunin kundi para pumalit. At paglingon namin ni Iggy sa direksyon ng gubat, nakita namin ang isang bagay na hindi pwedeng ipaliwanag, may anino ng isang bata sa ilalim ng poste. Hindi gumagalaw. Wala ring bata roon. Pero ang anino, nakatayo lang at nakatingin sa amin. Handa ka na bang marinig ang buong kwento? Kasi sa kwentong ito, hindi lang basta takot ang harapin mo. Baka may kasama ka nang hindi mo alam. Simula ng gabi ng pagkakita namin sa aninong iyon sa ilalim ng poste, hindi na ako mapakali. Hindi na rin bumalik sa dati ang samahan namin ni Iggy. Madalang na kaming mag-usap at kung magkasalubong man kami, laging maikli lang ang tinginan. Parang pareho kaming takot banggitin ang totoo na may nakita kami na may nangyayaring masama at na baka hindi na kami ligtas. Hindi ko rin alam kung paano umpisahan pero may isang pangyayari sa pamilya namin na matagal ko nang tinatanggihan. Simula pagkabata, lagi kong iniisip na normal lang ang lahat, na iniwan lang kami ng tatay ko dahil ayaw niya sa responsibilidad. Pero isang gabi, habang tahimik akong naglilinis ng lumang bowl ni Aling Bebang, nakakita ako ng lumang sulat na nakatago sa ilalim ng sirang banig. Nakapaloob ito sa isang supot na may amoy na parang bulok na dahon at usok. Binuksan ko ang sulat. Sulat kamay ito, tinta ay halos kupas na. Pero malinaw pa rin ang pangalan ng tatay ko sa umpisa, para kay Bebang, bago ako umalis. Alagaan mo si Enzo. Huwag mong hayaang magising ang dugo niya. Kung sakaling maramdaman mong may mga hayop na tumitigil sa harap ng bahay, kung may batang mawala sa ilalim ng buwan, huwag mong hayaan si Enzo na lumapit. May sumpa ang dugo niya. Galing sa kanyang ina. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano ang ibig sabihin noon? Na may koneksyon ako sa mga nangyayaring pagkawala. Na si nanay hindi lang basta nasiraan ng bait. Na may mas malalim pa. Hindi ko makalimutan ang mukha ni Aling Bebang nang konprontahin ko siya. Hindi siya agad nagsalita. Umiling lang siya, saka muling uminom ng alak. Pero bago siya tuluyang malasing, binitiwan niya ang mga salitang lalong nagpagulo sa isip ko. Ang nanay mo hindi siya baliw. Sinasaniban siya. Kaya niya kakinanta habang natutulog ka noon, hindi para patulugin ka. Para wag kang marinig ng mga nakikinig sa dugo. Hindi ko na siya kinausap mula noon. Habang pinipilit kong ibalik sa normal ang mga araw, mas lalo namang dumarami ang kakaiba. Tuwing gabi, may naririnig akong mahihinang yabag sa likod ng bahay. Hindi hakbang ng tao, masyadong magaan, parang paggapang. Isang beses, nakita ko pa ang mga kuko sa bintana, mahahaba, madudumi, at basa ng kung anong likido. Pero isang araw, habang papalakad ako pauwi, may isang matandang lalaki ang biglang humarang sa daraanan ko. Puting-puti ang buhok niya, pero diretsyo ang tindig. May bitbit siyang kahoy na baston na may palamuting buto ng hayop sa dulo. Enzo, tawag niya sa akin. Hindi ko siya kilala. Kilalang kilala kita, bata. Ako si Mang Isko. Ako ang albularyong hindi mo alam na kailangan mo. Tatawa sana ako pero may kakaiba sa mga mata niya. Parang alam niya ang pinakatago kong takot. Matagal ka nang sinusundan ng mga anak ng dilim. Pinoprotektahan ka lang ng dugo mo hanggang sa tuluyan ka ng mahila sa kanilang mundo. Bago pa ako makapagtanong, inilabas niya ang isang lumang tela mula sa bag na katupi ito at nang kanyang buksan, may laman itong maliit na bato na kulay itim na may guhit na pula. Para itong baga sa gitna ng gabi. Mutya ito ng likaw na liwanag. Iilan na lang ang meron nito. Gawa ito sa batong nahulog mula sa langit noong panahon pa ng mga diwata. Kapag suot mo to, hindi ka basta-basta masusundan. Pero may kapalit. Ano pong kapalit, tanong ko, nahihintakutan. Tinatanggap mo ang kapalaran mo. Hindi ka na basta tao. Hindi ka na basta bata. Isa ka ng tagapagsalba o tuluyang magiging nilalang na gaya nila. Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Pero sa ilalim ng liwanag ng araw na yon, naramdaman kong totoo lahat ng binanggit niya. At sa loob ng bulsa ko, naroon na ang mutya. Mula noon, nagsimula akong magbago.
Tuwing gabi, nananaginip ako ng mga lugar na hindi ko pa nararating. Isang madilim na kagubatan na puno ng sigaw, ihip ng hangin, at boses na pabulong. Minsan boses ni nanay. Minsan boses ng mga batang nawawala. At sa dulo ng panaginip, lagi kong nakikita ang isang nilalang, hindi ko maipinta. Minsan parang tao, minsan parang hayop, minsan anino lang na may pulang mata. Lumapit ako muli kay Mang Isko. Dinala niya ako sa gilid ng bundok kung saan may lumang kuweba. Doon niya ipinakilala sa akin ang isa pang nilalang, isang diwata na halos mistulang anino. Ang pangalan niya ay Dianlamin, at siya raw ang tagapangalaga ng mga batang hindi na makabalik. Ikaw ang huling pag-asa, sabi niya habang lumulutang sa harap ko. Ang dugo mo'y may halong lahi naming diwata at tao. Pero sa panig ng nanay mo may kasaysayan ng kadiliman. Pinaliwanag niya na ang mga nawawalang bata ay hindi basta kinukuha para kainin, hindi pa. Pinipili sila. Ang masama, kada ika-4 na bata, kinakailangan ng bagong katawan ang matandang aswang na tagabantay ng gubat, isang nilalang na halos limot na ng kasaysayan. Ang nanay mo, nilabanan yon. Hindi siya nasiraan ng bait. Ginamit niya ang lakas niya para protektahan ka. Pero kulang. Kaya mo kailangan ng mutya. At higit sa lahat, kailangan mong piliin kung lalaban ka o tatakbo. Hindi ako agad naniwala. Ayoko. Gusto ko lang ng normal na buhay. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nakaramdam ng bigat. At isang gabi, habang pinagmamasdan ko ang mutya sa palad ko, bigla itong kumislap, at sabay may sumambulat na imahe sa isip ko, si Iggy, umiiyak sa harap ng isang bagay na nilamon ng anino. Tumayo ako at tumakbo. Hindi ko alam kung saan, pero nararamdaman ko kung nasaan siya. Sa ilalim ng lumang puno sa likod ng palayan, doon kami madalas maglaro noon. At nang dumating ako roon, huli na ako. Walang Iggy. Pero may nakasulat sa lupa gamit ang putik, parang isinulat gamit ang mga daliri ng bata, sumunod ka kung gusto mong mabawi siya. At sa likod ng puno, may maliit na daan papasok sa gubat na hindi ko pa nakikita noon. Nasa harapan ko na ang daan. Nasa palad ko ang mutya. At sa likod ko, lahat ng taong nagmaliit, tumalikod, at nagtago ng katotohanan. Anong pipiliin ko? Kasi minsan, ang pinakamadilim na daan siya ring daan pauwi sa kung sino ka talaga. Handa ka na bang sumunod? Dahil ako hindi pa sigurado. Pagkatapos kong makita ang mensahe sa lupa, napaluhod ako sa damuhan. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ko pa rin ang mutya. Parang may apoy sa loob nito, mainit, kumikislap, buhay. Pero sa puso ko, may nagyelong takot. Ang daming tanong. Totoo ba lahat to? Paano nangyari na ako pa? Bakit si Iggy pa ang kinuha? Hindi ko siya nilabanan nang sabihin niyang pupunta siya sa gubat. Dapat pinigilan ko. Dapat hindi ko siya iniwan. Siya lang ang tunay kong kaibigan. Ang taong nagtanggol sa akin kahit walang-wala rin siya. Pero anong nagawa ko? Nandito ako ngayon habang siya baka wala na. Kung iniwan ka ng lahat, ikaw na lang dapat ang dinang iwan, bulong ko sa sarili ko, nangingilid ang luha. Nagtatagal ang pag-upo ko roon, pero ramdam kong walang oras para manghina. Muling kumislap ang mutya sa palad ko, at sa isang iglap, para bang may nagbulong sa isip ko, lumakad ka. Naghihintay siya. Tumayo ako at nagsimulang pumasok sa bagong bukas na daan sa gubat. Hindi ito tulad ng ordinaryong landas. Madilim agad kahit hapon pa. Ang mga dahon para bang sumasara sa likod ko. Parang nilulunok ako ng gubat. Habang naglalakad, ramdam ko ang init ng mutya sa bulsa ko. Ngunit mas ramdam ko ang sakit sa dibdib. Hindi lang dahil kay Iggy, kundi dahil sa matagal ko nang kinikimkim, yung pagkabata kong puno ng tanong. Bakit iniwan ako ng tatay ko? Bakit ang nanay ko, kung kailan ko siya mas kailangan, saka siya nawala? Lahat ng taong dapat mag-alaga sa akin, nawala. Lahat sila may dahilan. Pero bakit ganito ang kapalit? Napatigil ako nang may marinig akong kaluskos sa bandang kanan. Sa una, akala ko hayop lang. Pero nang tumigil ako sa paglakad, tumigil din ang tunog. Nang humakbang ako uli, humakbang din ito. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nilingon ko ang paligid. Wala akong makita, puro anino, puno, at mga ugat na tila gumagapang sa lupa. Maya-maya, may dumaang malamig na hangin sa batok ko. Kasunod nito, isang mahinang boses ang narinig ko, paulit-ulit na pangalan ko.
Enzo, nilamon ako ng takot. Ngunit sa halip na tumakbo, pinilit kong huminga ng malalim. Kinapa ko ang mutya sa bulsa. Uminit ito. Para bang sinasabing handa ka kahit hindi mo ramdam. Bigla may dumaan sa gilid ko, isang anino, mabilis, halos di mo masundan. Napalingon ako. Wala. Ngunit sa harap ko, lumitaw ang isang nilalang. Maliit lang siya, parang bata, pero iba ang itsura, ang balat niya ay kulay abo, at ang mata ay puting-puti, walang itim. Wala siyang bibig, pero naririnig ko ang boses niya sa utak ko. Lahat ng dumarating dito, nawawala. Tiniklop ko ang kamay ko at hinawakan ang mutya. Nagsimulang lumiwanag ito, at sa pagliwanag niya, napaatras ang nilalang. Para bang nasasaktan siya sa liwanag nito. Hindi ka dapat naririto. Hindi ikaw ang pinili. Hindi ka pa handa. Ngunit ako mismo, kahit takot, ay lumakad palapit. Nasaan si Iggy? Tanong ko. Pakawalan niyo siya. Umuga ang lupa. Ang nilalang ay biglang naglaho, at kasunod nito, nagsimulang gumalaw ang paligid. Ang mga puno ay parang may mga mata. Ang mga ugat ay umaangat, gumagapang. Isa sa kanila ay biglang humabol sa paa ko, pero mabilis kong nailagan. Tumakbo ako, pero habang tumatakbo, mas lalo akong nililigaw ng daan. Parang binabago ng gubat ang anyo nito. Ang liwanag ng mutya lang ang nagsisilbing gabay ko. Ngunit habang naglalakad ako, mas lalong lumilinaw ang mga alaala. Ang nanay ko, nakaupo sa gilid ng kama, kinakanta ang isang lumang lulabi habang nanginginig. Ang boses niya parang puno ng takot. Saka ko naalala ang gabing dinala siya ng mga pulis, sinasabing wala na siya sa katinuan. Pero anong talagang nangyari? Lumabas ako sa isang maliit na clearing. Sa gitna nito, may altar na yari sa kahoy at buto. At sa harap nito, may isang nilalang, matangkad, payat, at may balat na parang nabubulok. Ang buhok niya ay mahaba, parang ugat, at ang mga matay itim na itim, walang kinang. Tumawa siya. Mabagal. Malalim. Ikaw pala ang anak ng araw at dilim. Napaatras ako. Sino ka? Ako ang bantay ng daan. Ako ang tinutukoy ng mga diwata. Ako ang kailangan mong harapin kung gusto mong mabawi ang kaibigan mo. Sa likod niya, may malaking kahon na yari sa kahoy. May bakas ng kamay ng bata sa ibabaw. Dugo ang ginamit. Si Iggy, bulong ko. Maaari mong subukang kunin siya. Pero may kapalit. Kaluluwa kapalit ng kaluluwa. Umilaw ang mutya sa dibdib ko. Napansin ng nilalang ito at parang uminit ang paligid. Umatungal siya at sa tunog na yon, tila nagsimulang magbago ang lupa, bumuka, bumabaon ang mga halaman at lumalabas ang mga anino mula sa ilalim ng lupa. Muli akong tumakbo. Hindi ko alam kung saan papunta, basta makalayo lang. Ngunit bago ako tuluyang makalayo, may humawak sa braso ko, isang matanda, hindi ko alam kung saan galing. May dalang baston at may kwintas na kapareho ng mutya ko. Si Mang Isko. Hindi mo pa siya kayang labanan. Hindi mo pa kontrolado ang liwanag mo. Pero hindi pa huli ang lahat. Hinila niya ako palayo at sa isang iglap nawala ang altar. Nawala ang nilalang. Nasa ibang bahagi na kami ng gubat. Humihingal ako. Nanginginig. Umupo ako sa isang batong malapit. Bakit ganito? Hindi ko ito ginusto. Ayoko nito. Hindi ko pinili ang mundong to, tumango lang si Mang Isko. Lahat ng may kapangyarihan dumadaan sa puntong yan. Pero tandaan mo, Enzo, hindi mo kailangang gusto ang kapalaran mo. Kailangan mo lang harapin ito. Tahimik ako. Nakatitig sa lupa. Sa unang pagkakataon, umiyak ako. Hindi dahil sa takot. Kundi dahil sa bigat ng lahat. Sa matagal na panahong pakiramdam ko wala akong halaga, ngayon, sinasabi nilang ako lang ang pag-asa. Paano kung hindi sapat? Pero habang lumuluha ako, bigla kong narinig ang boses ni Iggy. Mahina, galing sa malayo. Enzo, tumayo ako. Narinig mo yon? Tanong ko kay Mang Isko. Tumango siya. May oras ka pa. Pinikit ko ang mga mata ko. Hinawakan ko ang mutya. Sa isip ko, binulong ko ang pangakong hindi ko siya pababayaan. Kahit anong mangyari. At sa isang iglap, muling nagliwanag ang mutya. Handa na ba ako? Hindi ko alam.
Pero isang bagay ang sigurado, hindi ko na muling hahayaan na may mawala sa buhay ko nang hindi ko ipinaglalaban. Pagkatapos ng huling gabi sa gubat, nagbago ang lahat. Parang mas mabigat ang hangin sa paligid. Ang mga ibon sa umaga, tahimik na. Ang mga aso sa barangay, palaging tahol ng tahol kahit walang dumarating. Kahit ang mga bata, hindi na naglalaro sa kalye. Parang lahat kami ay naghihintay ng isang bagay na alam naming darating, pero walang gustong pangalanan. Si Iggy, kahit ligtas na, hindi pa rin bumabalik sa dati. Hindi siya nagsasalita ng diretsyo, parang laging tulala. May mga araw na parang ayos na siya, pero sa gabi, nagsisigaw siya sa panaginip. Minsan, bigla na lang siyang mapapatingin sa dilim, tapos sasabihin, naririto siya. Tinitingnan niya tayo. Nababalot ang paligid ng takot. Maging ako, kahit may mutya na at tulong ng mga nilalang gaya ni Saira at Mang Isko, hindi ko masabing handa ako. Sa bawat gabi ng pagsasanay, nararamdaman kong may kakaibang lakas sa loob ko, pero para itong apoy na ayaw magpasilong. Parang kapag pinilit ko siyang gamitin, baka ako pa ang lamunin nito. Hindi sapat ang kapangyarihan, sabi ni Mang Isko minsang kasama ko siya sa pagsasanay. Kailangan din ng puso na buo. Kung may galit, may duda, o takot, mas madali kang pasukin. Napatingin ako sa mutya habang hinahawakan ko ito. Paano kung sira na talaga ang puso ko? Hindi siya sumagot. Pero alam ko na ang sagot. Kaya ko ito kailangang harapin. Isang gabi, habang nag-aalay ako ng dahon at abo sa altar, bigla na lang nagdilim ang langit kahit maliwanag pa kanina. Sumilip ako sa itaas, may itim na ulap paikot, at sa gitna, parang may mata. Isang pulang mata. Hindi ito kidlat, hindi ulan, isa itong babala. Bumalik ako sa bahay ng mabilis. Si Iggy, naroon sa papag, pawisan at nanginginig. Siya nasa tabi ko habang natutulog ako, sabi niya. Nakaamba. Hindi ko siya makita ng buo pero ang kamay niya parang balahibong uwak. Maitim, mahaba, malamig. Hinawakan ko ang kamay niya. Di kita pababayaan. Umiti siya, pilit. Pati sarili mo, huwag mong pabayaan. Lumipas ang ilang araw pero lalong sumisidhi ang tensyon. Sa barangay, nagsimula nang mawala ang mga hayop. Una, ang mga manok. Tapos mga aso. Isang umaga, nakita ng isang bata ang alagang pusa niya na nakasabit sa puno, wala ng laman ang loob, pero walang bakas ng dugo. Isang matandang babae ang lumapit kay Mang Isko, umiiyak. Yung anak ko, naglalakad daw sa dilim kahit tulog. Tapos paggising niya, may sugat sa leg. Ayoko na. Ayoko na dito. Walang sinabi si Mang Isko. Pero nakita ko sa mukha niya ang takot. At mas nakakatakot iyon kaysa sa mismong halimaw, ang makitang pati ang matagal ng sanay sa dilim ay nanginginig na. Kinabukasan, dumating si Saira, ang diwata. Maputla siya, at ang mga mata niya ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang trono ng dilim ay gumagalaw na, anya. Naghahanda na siyang lumabas sa mismong puso ng kagubatan. Kung hindi natin mapigilan, hindi lang ang barangay niyo ang kukunin niya, pati ang kaluluwa ng lahat ng may alaala ng liwanag. Napatingin ako kay Iggy. Kailangan ba naming lumaban ngayon na? Umiling si Saira. Hindi pa ngayon. Pero malapit na. Bago dumating ang kabilugan ng buwan. At nang marinig ko yon, parang pinipiga ang dibdib ko. Kasi alam kong kulang pa ako. Kulang pa kami. Kahit anong lakas ng loob, hindi ko pa rin alam kung paano haharapin ang isang nilalang na hindi ko man lang kayang tignan ng diretsyo. Sa mga gabing sumunod, tinuruan ako ni Mang Isko kung paano basahin ang mga anino. Ang sabi niya, may mga kwento ang dilim. Kailangan mo lang matutong makinig. Natutunan ko ring gamitin ang kabibe ni Saira, isang mahiwagang bagay na nagpapakita ng mga nilalang sa paligid, kahit hindi sila nakikita ng mata. Doon ko nakita na kahit sa mismong loob ng bahay ko, may mga nilalang na nakasilip mula sa kisami, sa ilalim ng mesa, sa likod ng bintana. Tahimik silang lahat. Pero alam kong hindi sila nanonood lang. Isang hapon, habang nag-igib ako ng tubig, may nakita akong batang babae sa gilid ng poso. Maputla siya, nakasuot ng lumang damit, at ang buhok niya ay parang hinipan ng hangin kahit walang ihip. Naalala mo ba ako? Tanong niya. Hindi ko siya nakilala. Sino ka? Umiti siya, pero malungkot. Ako ang huling batang nawala bago si Iggy. Bigla siyang naglaho.
At sa pagtakbo ko pabalik kay Mang Isko, doon ko lang nalaman, ang kaluluwa ng mga nawawala ay ginagawang tanod ng dilim. Hindi lang sila kinukuha. Ginagawang sundalo. Kaya mas lalo akong nanginig. Kasi kung hindi kami makalaban ng tama, baka si Iggy maging susunod. Nang gabi ring yon, pinatawag kami ni Saira sa gitna ng gubat. Sa isang maliit na bilog na bato, pinasalin niya ako ng dugo sa mutya. Mula roon, lumiwanag ito, mas maliwanag pa sa dati. Pero kasabay ng liwanag, may kirot na parang apoy sa dibdib. Dahil sa mutyang iyon, nakita ko sa isipan ko ang tunay na anyo ng kalaban namin. Siya nang dalakit nun. Mahaba ang kanyang katawan, parang puno na balot ng balat. Ang mga mata niya ay pulang-pula, at ang bibig niya ay hindi lang isa, kundi 3. Isa sa noo, isa sa dibdib, at isa sa pusod. Lahat iyon ay may ngiping matutulis at gumagalaw. At sa paligid niya, naroon ang mga batang nawala, nakapila, tahimik, pero umiiyak ang mga mata. Napaiyak ako habang nakaupo sa harap ng apoy. Paano ko siya tatalunin? Kahit ako, parang gusto ko nang sumuko. Lumapit si Iggy, tahimik. Tinapik niya ang balikat ko. Hindi mo kailangang manalo mag-isa. Andito ako. Umiti ako kahit nanginginig. Kasi kahit sa gitna ng dilim, kahit unti-unti na akong nilalamon ng takot, nandoon pa rin si Iggy. At hindi niya ako iniwan. Pero alam naming pareho, hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. At habang palapit ng palapit ang gabi ng kabilugan, nararamdaman naming lumalakas ang pulso ng gubat. Mas malalim ang gabi. Mas matalim ang hangin. At sa bawat hakbang namin, parang may mata sa likod ng mga puno. Hindi pa man siya dumarating, ramdam na namin ang pagdating niya. At sa huling gabing ito, bago ang wakas, isang tanong lang ang nananatili sa isip ko, kapag dumating na siya ako pa rin ba ang magiging ako? Gabing-gabi na, pero hindi pa rin ako makatulog. Hindi dahil sa ingay, dahil sa katahimikan. Yung klase ng katahimikang alam mong hindi totoo. Parang isang patak ng ulan sa gitna ng tag-init, hindi mo alam kung guni-guni lang ba o senyales ng unos. Nakahiga ako sa papag, hawak ang mutya sa dibdib. Ramdam ko pa rin ang init nito. Pero kakaiba na ang tibok niya ngayong gabi, mas mabilis, mas mabigat. Parang may nais siyang sabihin. O babalaan. Nilingon ko si Iggy. Mahimbing ang tulog niya, pero ang noo niya ay pawisan. Para siyang may panaginip na ayaw ipakita. Tapos bigla siyang umungol sa pagkakahimbing. Mabilis akong bumangon, nilapitan ko siya. Igigising ka ba? Bigla siyang bumukas ang mata, pero hindi siya si Iggy. Ang mga mata niya puting-puti. Walang itim. Tumitig siya sa akin, tapos bigla siyang napaupo. Enzo, tumakbo ka, bulong niya, boses niya ay parang hindi galing sa lalamunan niya. Ano nang ibig mong, bigla siyang napasigaw. Bumagsak sa sahig, nanginginig at biglang nagsalita ng wikang hindi ko maintindihan. May umuusok sa bibig niya. Hawak-hawak niya ang dibdib niya, parang may gusto siyang ilabas. Niyakap ko siya, hawak ang mutya. Huwag kang sumuko, Iggy. Nandito ako. Napahawak ako sa mutya at binulungan ito. Kung anong kapangyarihan meron ka, tulungan mo kami. Huwag mo siyang kunin. At sa isang iglap, may liwanag na lumabas mula sa mutya, mainit, maputi, at parang nagdadala ng hangin mula sa ibang mundo. Nawala ang anino sa loob ni Iggy. Napasigaw siya ng huli, saka siya nawala ng malay. Nang mahimasmasan siya, agad ko siyang tinanong. Ano yon? Anong nangyari sa'yo? Tahimik lang siya. Sa kanya dahan-dahang sinabing, matagal ko nang alam kung ano ang humahabol sa atin. Napatigil ako. Ano nang ibig mong sabihin? Napatingin siya sa akin, at doon ko lang nakita, may luma at itinatagong sugat sa balikat niya. Itim, parang sunog at kumakalat. Noong nawala ako sa gubat hindi lang ako itinago. Pinili ako. Tinatakan. Parang nahulog ang loob ko sa sariling katawan. Ibig mong sabihin tumango siya. Gusto nilang gawing tulay ang katawan ko. Para makatawid sa mundo ng tao. Ako ang naging sisidlan. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang pagtatago niya ng totoo, o ang kaalamang kahit ligtas siyang nakabalik, hindi na siya pareho. Ayokong sabihin sa'yo noon, Anya, kasi alam kong susubukan mong iligtas ako kahit sarili mo pa ang mawala. Tumingin ako sa kanya. Iyon na ang plano, di ba? Ngumiti siya, malungkot. Pero hindi lang ako ang sinusundan nila, Enzo.
Ikaw rin. Matagal ka na nilang minamasdan. Mas matagal pa kaysa sa akala mo. Muling tumibok ng malakas ang mutya. Sa paghawak ko dito, may biglang sumilay sa isip ko, isang alaala. Hindi ko alam kung panaginip o nakaraan. Bata pa ako. Nakaupo sa isang duyan, at sa harap ko, isang babae, maganda, maputi, mahaba ang buhok, pero ang mata parang hindi tao. Niyugyug niya ang duyan, at habang kinakantahan ako, umiiyak siya. Anak ko, anak ng liwanag. Balang araw, babalik ka sa tunay mong anyo. Pagbalik ko sa ulirat, nanginginig ang buong katawan ko. Sino siya? Bulong ko. Sagot ni Iggy, mahina, nanay mo. Muli, parang may bumagsak sa dibdib ko. Anong alam mo? Alam ko na hindi siya basta tao, Enzo. Diwata siya. Isa sa mga tagapagbantay ng liwanag noon. Pero nagkasala siya, minahal niya ang isang taong itim ang dugo. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang ama ko. Tumango siya. Isa siyang nilalang ng dilim. Hindi mo siya kilala, pero nararamdaman mo siya. Kasi siya ang dahilan kung bakit laging mabigat ang loob mo. Siya ang dahilan kung bakit palagi kang sinusundan ng anino. Nagbago ang lahat. Akala ko ang laban ko ay para sa mga batang nawawala. Akala ko si Iggy ang sentro ng lahat. Pero ang totoo, ako pala ang dahilan. Ako pala ang hinahanap. Hindi nila gustong pumatay lang, gusto nila akong kunin. Hindi para patayin. Para palitan. Sa sumunod na gabi, habang nasa gitna kami ng kagubatan kasama si Mang Isko at Saira, biglang nagbago ang hangin. Napatingin sa langit si Saira. Magsisimula na. Ang lupa'y umuga. Ang mga halaman nagsitalunan. At mula sa ilalim ng ugat, may mga kamay na lumitaw, itim, tuyot, parang abo. Kasunod nito, ang mga anino ay nagsimulang gumalaw sa sarili nilang dalaw. Naramdaman kong may papalapit. Hindi isa, hindi dalawa, libo-libong presensya. At nasa gitna nila ang trono ng dilim. Mula sa malayo, nakita namin siya. Si siya ng Dalaketnon. Nakalutang, mahaba ang buhok, at may suot na balabal ng mga kaluluwang nakulong sa anino. Sa bawat hakbang niya, nalalanta ang lupa. Ngunit sa likuran niya may isang nilalang na mas malaki, mas madilim. At nang tumapat ito sa liwanag ng buwan, doon ko siya nakilala. Ang ama ko. Hindi ko siya kailanman nakita noon, pero alam ko agad. Ang anyo niya ay parang abo na binuo sa hugis ng tao. Ang mga mata niya ay dilaw at malalim. At nang magsalita siya, hindi siya tumingin kay Saira o kay Mang Isko, kundi direkta sa akin. Anak, sa wakas, nagkita rin tayo. Napaatras ako. Hindi mo ako ama. Hindi ako tulad mo. Umiti siya, at doon ko nakita, may mutya rin siya sa dibdib. Itim, kumikislap sa loob. Kaya mong pigilan ang digmaan basta hayaan mong magsanib tayo. Hindi mo kailangang magdusa pa. Mag-isa ka lang kasi lumalaban ka. Pero kung sasama ka, magiging buo ka. Bulong ni Saira, huwag kang makikinig. Tukso yan. Wala sa dugo ang pagkatao mo. Ngunit sa loob ko may bahaging natutukso. Lahat ng sakit, lahat ng pangungulila, lahat ng galit, tila biglang may lugar. Para bang tinuturo sa akin ng ama kong nilalang na yon na lahat ng hirap ay may dahilan. Pero bago pa ako makagalaw, biglang sumigaw si Iggy. Wag. Hindi mo siya kailangan. Ako ang handang sumuko kung kailangan. Huwag lang si Enzo. At sa pagtakbo niya paharap, biglang may aninong sumagupa sa kanya, isang sibat na yari sa dilim, dumiretso sa balikat niya. Napasigaw ako. Eeway. Bumagsak siya sa lupa. Nanginginig. Habang tumatakbo ako papunta sa kanya, hawak ko ang mutya. Umiiyak ako, pero hindi lang sa takot. Umiiyak ako dahil sa wakas, naintindihan ko. Ako ang sentro ng digmaan. At ngayon, hindi ko na ito matatakasan. Pero ang tanong, kaya ko bang piliin ang tama, kahit ang halaga nito ay ang huling taong mahal ko? Tumigil ang mundo sa paligid ko nang bumagsak si Iggy sa lupa. Parang nawala ang lahat ng tunog. Kahit ang mga sigaw ni Saira, kahit ang ungol ng mga anino sa paligid, wala akong marinig kundi ang sariling hininga kong paputol-putol. Hawak ko ang mutya, nanginginig habang tumatakbo ako palapit sa kanya. Duguan ang balikat niya, at unti-unti nang kumakalat ang itim sa balat niya. Hindi na ito ordinaryong sugat, ito ay marka ng dilim, at alam naming pareho kung anong ibig sabihin nun.
Iggy, bulong ko, habang nilalapat ang kamay ko sa sugat niya. Umiti siya, pilit. Sabi ko naman sa'yo, wag mong hayaan na ikaw ang mawala. Napapikit ako, pinipigilan ang luha. Tanga ka. Dapat pareho tayong lalaban, di ba? Lalaban ka hanggang dulo, sagot niya, halos pabulong na. Sa likuran namin, nagsimula ng umalimbukay ang mga anino. Ang mga nilalang na dati nagtatago sa dilim, ngayon ay lumalapit, lumalaban. Si Shanang dalakit noon ay nakalutang pa rin, nakangiti, habang inuutusan ang mga kaluluwa ng mga batang nawala. Tapos, bumaba sa lupa ang ama ko. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Tahimik siyang lumapit, mabigat ang mga hakbang, pero ramdam mong bawat galaw niya ay may puwersang kayang durugin ang lupa. Nagtagpo rin tayong muli, Anya. Ngayong nakita mo na kung ano ako, pipili ka na ba, anak ko? Hindi ko siya sinagot. Tumayo ako, mabigat ang katawan, hawak pa rin ang mutya. Ramdam ko ang init nito, pero higit pa roon, nararamdaman ko ang apoy sa loob ko, yung apoy na ilang gabi ko nang nilalabanan, kinukulong, tinatanggihan. Ngayon, hindi na. Sinasabi mong ikaw ang ama ko, sabi ko, tinatapangan ng boses. Pero ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit ako naghirap. Kung bakit nawala ang nanay ko. Kung bakit ang mga batang tulad ni Iggy, kinuha mo para sa digmaan mo. Tumawa siya, mababa at malungkot. Hindi ito digmaan lang. Ito ay pagbabalik. Kailangan ng mundo ang balanse, Enzo. Ako ang dilim, ikaw ang tulay. Tanggapin mo lang at titigil ang sakit. Nandyan ang sakit dahil nandyan ka, sagot ko. At kung kailangan kong sirain ang ugnayan natin para mailigtas sila, gagawin ko. Sumigaw si Saira mula sa likod. Ngayon na, Enzo. Hawakan ang mutya. Tinaas ko ito at sa isang iglap, lumiwanag ang paligid. Isang liwanag na hindi ordinaryo, hindi lang init o ilaw. Isa itong alaala ng lahat ng kabutihan. Ang halakhak ni Iggy, ang yakap ng ina ko sa alaala, ang araw sa likod ng bundok na hindi pa namin naabot. Nagsimulang umurong ang mga anino. Pero hindi ang ama ko. Lumapit siya, tumutunaw ang lupa sa mga yapak. Kaya mong gumamit ng liwanag dahil may dilim ka rin sa loob mo. Huwag mong kalimutan, Enzo, kalahati mo ako. Napapikit ako. At doon, sa loob ng dilim ng isipan ko, nakita ko ang ina ko. Nakaupo siya sa tabi ng isang batis, hawak ako bilang sanggol. Kapag dumating ang araw, anak, sabi niya, pipili ka. At hindi dahil sa dugo mo, kundi sa puso mo. Binuksan ko ang mata ko. At sa harap ng ama ko, hawak ko ang mutya, pinatong ko ito sa dibdib ko. Hindi ako ang magiging tulay mo. Ako ang magiging wakas mo. Hinampas ko ang lupa gamit ang mutya, at isang haligi ng liwanag ang bumalot sa paligid. Nagsimulang manginig ang mundo. Ang mga anino nagsigawan. Si Shanang dalakit noon, sumigaw ng galit pero hindi siya makalapit. Si Saira at Mang Isko, itinaas ang kanilang mga kapangyarihan, pinapalakas ang haligi ng liwanag. Ngunit ang ama ko, mumiti lang. Kung yan ang pasya mo, mabuhay ka sa pagpiling yan. At sa huling sandali, lumapit siya, mabilis, parang kidlat, at sinunggaban ang mutya. Tumama ang kamay niya sa dibdib ko, at sabay kaming itinapon ng puwersa sa lupa. Sumabog ang paligid. Pumutok ang hangin. At nang matahimik ang lahat, wala na siya. Wala na rin ang mutya. Nahulog ako sa lupa, nanginginig parang walang laman ang katawan. Nasaan na siya, tanong ko, halos hindi marinig. Si Saira lumapit, takot sa mata. Naabsorb niya ang mutya, pero hindi niya kinaya ang liwanag. Tinunaw siya kasama ng anino niya. Ngunit hindi ako mapanatag. Kasi nararamdaman ko pa rin ang bigat. Parang hindi pa tapos. Nilapitan ko si Iggy. Halos wala na siyang malay. Iggy, tapos na. Nawala na siya. Panalo tayo. Ngumiti siya. Hindi pa tapos ang kwento mo. Bakit? Tumingin ka sa paligid. Paglingon ko, napansin kong ang mga batang aninong kasama ni Shanang dalakit noon, hindi pa rin umaalis. Nakatayo lang sila, parang nag-aantay. At isa-isa, tinitignan nila ako. Tapos naramdaman ko. Ang mutya. Hindi ito nawala. Nasa loob ko na ito. Sumanib sa akin. Ako na ngayon ang tagapag-ingat ng liwanag. At tagapagbantay ng dilim. Naging tulay ka pa rin, bulong ni Iggy, pero sa paraang pinili mo.
Lumuhod ako sa gitna ng clearing habang dahan-dahang nawawala ang mga anino. Kasabay ng liwanag, tinangay ng hangin ang mga batang kaluluwa, isa-isa silang naglaho na parang alikabok sa dapit hapon. Tahimik ang lahat. Pero hindi payapa. Hindi pa tapos. Bumalik si Saira sa tabi ko. Ngayon, alam na nila kung sino ka. At babalik sila. Hindi agad pero babalik. Tumango ako. Handa na ako. Ngunit bago kami makaalis sa clearing, biglang may tunog ng yapak sa likod ko. Paglingon ko, isang bata, hindi bata tulad ng iba, ang nakatayo sa lilim. Maputla siya, pero hindi siya anino. May katawan siya. Tumingin siya sa akin, diretsyo sa mata. Hindi ka pa kilala ng lahat, Enzo, sabi niya. Pero may mga mata sa kabilang mundo na ngayon lang nagising. At sa isang kisap mata, nawala siya. Iniwan akong may tanong sa puso. Kung nanalo kami ngayong gabi, sino ang susunod na darating? At sino ako kapag dumating na sila? Lumipas ang ilang araw mula noong gabi ng laban. Ang gubat na minsang puno ng sigaw, halakhak, at anino, ngayoy tahimik na. Parang nakahina na rin ito, ngunit hindi dahil ligtas na ang lahat, kundi dahil may bago na itong tagapagbantay. Ako. Tahimik akong nakaupo sa gilid ng batis, kung saan dati nagpakita ang imahe ng aking ina. Dala ko pa rin sa dibdib ang init ng mutya, kahit wala na ito sa anyong bato. Hindi ko na ito hawak, ako na ito. Sa tuwing pipikit ako, nararamdaman ko ang tibok ng liwanag at dilim na parehong dumadaloy sa dugo ko. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Si Iggy, ginagamot pa rin ng albularyo. Ang sugat niya ay unti-unting gumagaling, pero may bahaging hindi na mabubura, hindi sa balat, kundi sa kaluluwa. Pero heto siya ngayon, nakaupo sa tabi ko, tahimik lang, gaya ng dati naming ginagawa noong wala pa ang kaguluhan. Naalala mo yung puno sa harap ng eskinita? Tanong niya bigla, basag ang katahimikan. Yung may duyan, sagot ko. Tumango siya. Gusto kong buuin ulit yon. Para sa mga batang nawala para maalala sila. Napatingin ako sa kanya. Bubuo ka ng duyan para sa mga nawalan. Ngumiti siya. Kasi kahit wala na sila, kailangan pa rin silang alalahanin. Baka sakaling sa pag-ugoy ng duyan, maramdaman natin ulit ang liwanag nila. Hindi ko napigilan ang luha ko. Tahimik lang akong tumango. Dumating din sina Saira at Mang Isko. Pagod ang mga mukha nila, pero may kapayapaan na ngayon. Si Saira, binigay sa akin ang isang maliit na libro, manipis, pero lumang-luma. Nakabalot sa tela ng sinamay. Ano to? Tanong ko. Gabayan ng mga tagapagbantay, sagot niya. Isinulat ng mga tulad mong pinaghalo ang dugo ng liwanag at dilim. Binuksan ko ito. Mga simbolo, kwento at babala ang laman. At sa dulo ng pahina, may nakasulat na pangungusap, ang pinili mong daan ay hindi laging maliwanag. Pero sa bawat hakbang, ikaw ang liwanag. Tumindig ang balahibo ko. Matagal nang may kagaya ko, tanong ko. Tumango si Saira. Karamihan sa kanila namatay na. Ang iba pinili na lang mamuhay sa lilim. Pero ikaw, Enzo, ikaw ang unang lumaban, hindi para sa sarili mo, kundi para sa iba. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba talaga ako. Ang dami kong takot, pagdududa, galit. Pero siguro, hindi kailanman tungkol sa pagiging perpekto ang pagiging tagapagbantay. Baka ang tunay na sukatan ay kung paano ka pumipili kahit masakit. Sinamahan namin si Iggy pauwi sa baryo. Tahimik ang lahat ng dumaan kami. Pero iba na ang tingin ng mga tao sa amin. Wala nang takot sa mata nila, kundi pag-unawa. Isa-isa silang lumapit, nagbigay ng pagkain, ng gamot, ng yakap. Pasensya na, Enzo, sabi ng isa sa mga matandang babae. Hindi ka namin naunawaan noon. Pero ngayon alam na naming ikaw ang dahilan kung bakit kami ligtas. Umiti ako. Wala pong kailangan ikahiya. Takot lang din naman kayo. Ako rin. Sa gabi, binantayan namin ang mga bituin. Tahimik ang hangin. Wala na ang mga anino, pero alam naming hindi pa tapos ang laban sa mundong hindi natin nakikita. Sa tingin mo, tanong ni Iggy, babalik pa sila? Hindi ko alam, sagot ko. Pero kung babalik man sila, mas handa na tayo. Bumalik ako sa gubat kinabukasan. Hindi na para lumaban, kundi para magpasalamat. Sa tabi ng isang puno, ibinaon ko ang maliit na kahon na ginawa ni Iggy, may lamang laruan, sulat, at larawan ng mga batang nawala.
Hindi ko kayo makakalimutan, bulong ko. At hindi ko hahayaang makalimutan kayo ng iba. Habang lumalakad ako pabalik, ramdam ko ang kakaibang presensya. Akala ko multo, pero paglingon ko, isang babae ang nakatayo. Maputi ang kasuotan, mahaba ang buhok, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang sarili kong mukha. Ina, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Tumango siya, mahina ang tinig. Hindi ako maaaring manatili pero dumating ako para masabi ito sa'yo. Lumapit siya. Pinili kitang isilang sa mundong ito kahit alam kong magiging mahirap. Kasi alam kong ikaw lang ang may lakas para baguhin ang dalawang mundong naglalaban. Anak, hindi kita iniwan, pinrotektahan kita. Niyakap ko siya, kahit alam kong ilang segundo lang iyon. Salamat, ina. Pagkabitaw ko, naglaho siya. Pero may iniwan siyang liwanag sa hangin, parang bulaklak na nalaglag mula sa langit. Sa huling araw ko sa baryo, tinulungan ko si Iggy buuin ang duyan. Pinalamutyan namin ng mga pangalan ng mga batang nawala. At tuwing ihip ang hangin, maririnig mo ang tila mahihinang tawa ng mga musmos na hindi na muling nakauwi. Hindi ito isang masayang pagtatapos. Hindi lahat ng sugat ay gumagaling. Hindi lahat ng nawala ay naibabalik. Pero may natutunan kami. Na kahit gaano kadilim, may sinag pa rin ng pag-asa. Na hindi sa dugo nakabase ang pagkatao, kundi sa mga desisyong ginagawa natin tuwing pinipili nating lumaban para sa tama. At sa huling gabi bago kami umalis, tumingin ako sa langit, sa bituin kung saan ako minsang nangarap. Sa tabi ko si Iggy, nakangiti. Anong nakikita mo? Tanong niya. Liwanag, sagot ko. At dilim. Kakatakot. Hindi, sagot ko. Kasi ngayon, alam ko na kung sino ako. At sa puso ko, pinalaya ko na ang galit, ang takot, ang bigat ng tanong kung bakit ako ang pinili. Tinanggap ko na, dahil sa mundo ng liwanag at dilim, minsan, ang pinakaordinaryong puso ang siyang nagdadala ng bagong umaga. At kung may muling darating na gabi, hayaan mong ang alaala ng liwanag ay manatili, sa duyan ng hangin, sa gabay ng mutya, sa puso ng taong minsang pinili para magbantay.